ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, Sir Raul Montemayor. Magandang umaga po, sir. Yes, good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig. Oo. Sir, umpisahan natin agad dito. Paano niyo po nakikita yung magiging epekto nitong 17% tariff na ipinataw po ng Amerika sa atin sa agriculture sector? Well, ang mangyayari niyan, yung mga produktong ibinibenta natin sa Amerika ay magmamahal. No? Kahit sabihin nila na mas mataas naman ang tariff na pinataw sa Vietnam o Thailand, hindi pa rin makakaila na yung produkto natin mismo pagdating sa Amerika, 17% more expensive. No? At pag nagmahal yung produkto mo, hihina yung benta mo. At maghahanap yung mga mamimili sa Amerika ng mas mura dahil yung produkto mo ay nagmahal. Kaya may epekto yan eh. Kahit na sabihin natin mas mataas yung taripa ng kalaban natin, tayo ay tatamaan pa rin. Oo. Dito po sa Pilipinas, ano po ba yung karamihan na ine-export natin na agricultural products papunta ng Amerika? And what particular agricultural product nga din po ang posibleng maapektuhan itong 17% tariff? Coconut products, copra meal, coconut oil, yan yung palagay ko, yung pinakamalaki. Ano? At there are about 3.5 million coconut farmers sa ating bansa. So yung langis natin, yung coconut products natin, magmamahal, posibleng bumaling yung mga processor sa Amerika sa ibang klaseng mga langis tulad ng canola, palm oil, kung masyadong mahal na yung coconut oil natin. No? Pineapple, marami tayo yung mga plantation dito, kinakanyan o kaya fresh pineapple, binibenta rin sa Amerika. Seafood, tuna, tobacco. So yan po yung mga produkto na ini-export natin sa Amerika na tatamaan. Oo. Dito po sa naging pahayag ninyo na ito nga yung mga posibleng maapektuhan, hindi lang yung mga taga doon sa Amerika ang apektado, maging po yung mga magsasaka natin dito sa Pilipinas. Pero hindi po sang-ayon dyan sa pahayag nyo yan ng Agriculture Secretary. Ang sinasabi po niya ay kasalukuyan na nga daw pong nire-review ng Department of Agriculture yung magiging epekto po ng desisyong ito ni Trump. Ano pong tugon nyo doon? Yung kanina kasi yung epekto niya doon sa ine-export natin, no? Pero baka tamaan din tayo sa importation, no? Kasi yung mga bansa, kunyari, meron silang ibinibentang mga pagkain sa Amerika pero tinaasan yung tariff, hindi na sila makapasok sa Amerika, maghahanap yun ngayon ng ibang pagbabagsakan ng kanilang mga produkto. At dahil napakalaking volume yan, nawala yung American market nila, baka ibagsak nila yan dito sa napakamurang presyo para lang hindi sila mabulukan. So tatamaan yung ating mga magsasaka. So ang sinasabi naman namin sa DA, huwag tayong magkumpiyansa kasi pwedeng mangyari yan eh. Pwedeng hindi tayo makapagbenta ng kasing rami, pwede rin tayong dagsain ng mga napakamurang imports. Dapat paghandaan natin yan, huwag natin babaliwalain. So, dahil malaking epekto yan, 17% ng kabuuang export natin ay agricultural products. So malaki pa rin ang epekto niyan sa ekonomiya kung tamaan yung agriculture ng mga taripa ng Amerika. May recommendation po ba kayo, lalo pa po sa mga members nyo dyan sa FFF, maging sa mga exporters para mapanatili po yung competitiveness nitong ating mga magsasaka sa kabila ng 17% tariff na yan? Oo, yung sa exporters, matagal ng problema yan dahil hindi tayo makapag-compete sa labas. Mahal ang ating mga produkto dahil mahal ang kuryente, mahal ang tubig, hindi ganun kaganda yung ating productivity, no? Mga long-term problems yan, hindi basta-bastang masosolve yan, ano? Kaya sabi namin sa DA, kahit sabihin yung makikinabang tayo dito sa Trump tariffs, dapat mag-double time tayo, tulungan natin mga magsasaka at exporter para mapababa yung cost of production nila at mapaganda yung quality, no? Pagdating naman dito sa import side, meron mga patakaran sa World Trade Organization na kung dumagsa yung import sa atin, lalo na sa napakababang presyo, pwede tayo magpataw ng additional tariff para naman maprotektahan yung mga magsasaka natin. Pansamantala lang yan,
At kailangan na ipakita natin na itong mga inaangkat natin na sobra-sobra ay nakakapinsala sa magsasaka. So, hindi po sa automatic, may proseso, may formula para ma-apply natin yung additional tariffs na yan. Pero dapat paghandaan. Dapat i-monitor yung dagsa ng imports, yung presyo, para malaman nila kung meron na bang basihan para i-impose yung mga additional tariffs. Yan. Ang tawag yan, mga safeguard duties o kaya anti-dumping duties na yan ay pinapayagan po under the WTO. Sir, balikan ko lang yung sinasabi ninyo na dapat tulungan ng Department of Agriculture yung mga magsasaka para mapababa yung cost of production. What exactly is in your mind po para matulungan itong sinasabi natin ng mga magsasaka na pababain naman natin just in case nga na idire-diretso yung 17% na tariff na yan? Well, yung marami na rin naman silang ginagawa. Tulad dito sa palay, binibigyan nila ng binhi ng magsasaka, binibigyan nila ng makinarya, pautang, irrigation, fertilizer. So nakakatulong lahat yan para mapababa yung cost of production. Ang problema lang, tinutulungan ng gobyerno na mapababa yung o mapataas yung kanilang ani at mapababa yung cost. Pero at the same time, pinapapasok naman nila yung imported na napakamura. Binabaan pa nga nila yung tariff sa bigas. No? Kaya ngayon, maraming magsasaka ngayon umiiyak dahil napakababa ang presyo ng palay. Totoo, tinulungan sila sa maraming paraan, pero pag-ani nila, bagsak naman ang presyo. So wala rin. Hirap pa rin yung ating mga magsasaka. At pag ganyan ang sitwasyon nila, paano sila makakalaban sa international market? Dito pa lang sa Pilipinas, lubog na sila sa utang. Babalikan ko po mamaya yung sinasabi po ninyo mga tariff pagdating sa bigas. But I wonder yung sinasabi po ninyo kanina na baka dapat pag-aralan na rin yung pag-increase ng tariff doon sa mga ini-import natin na produkto dahil baka mamaya biglang i-dump dito sa atin yung mga products dyan sa US. But hindi po ba parang ang lalabas na kawawa dito yung mga consumers? Kasi kahit na saan mo tingnan, baka tumaas din yung presyo. Tas mahihirapan din yung mga consumers na timbangin, piliin kung ano yung bibilhin. Yes. Yan ang dapat balansin ng gobyerno. No? Kasi pwede naman nilang sukatin kung ano yung additional na taripa na ipapataw na hindi naman malulunod yung mga magsasaka natin, but pero at the same time, makikinabang din ng kaunti yung ating mga mamimili. No? So, hanap sila ng balanse, no? Pero wag nilang sasabihin na ay maganda itong ginawa ni Trump dahil makakabili tayo ng murang pagkain, no? Mura nga pansamantala habang nandiyan yung tariff. Pero habang ginagawa natin yan, pinapatay natin yung mga magsasaka natin. Anong gagawin natin pagkatapos ibalik ni Trump yung mga tariff na normal? Di back to zero tayo at yung mga farmers natin, walang nangyari. Opo. Sir, ano ba yung nakikita natin na bansa dito sa mga napatawan, yung pinakamahigpit na competitor ng Pilipinas pagdating po doon sa ating mga primary agricultural export products gaya ng kopra, nyog? Ano po yung nakikita ninyo? Well, Thailand, Vietnam, lalo na Vietnam, even Sri Lanka sa nyog, nauunahan na nila tayo, Indonesia, coconut, no? So sila, mas mataas yung taripa na tinataw ng Amerika sa kanila. Kaya yun na nga sinasabi, lamang tayo, no? Pero marami silang pwedeng gawin. Pwede silang makipag-deal kay Trump. Sabihin nila, Mr. Trump, ibalik mo yung taripa namin at papapasukin namin lahat ng import mo sa Indonesia o Sri Lanka. O pag pumayag si Trump, mababalik sila sa zero tariff. Tayo mananatili sa 17. So, talo na tayo, no? Pwede rin nilang isubsidize yung mga exports nila, no? Benta nila ng mas mura para kahit patawan ng taripa sa Amerika, lalabas, hindi nagmahal. No? Wala tayong pera dyan. Wala tayong perang gawin yan. So, huwag tayong magkumpiyansa dahil definitely yung mga ibang bansa na may kakayahan, hahanap ng paraan yan para makalamang sila sa market. Opo, at baka tayong mauwi sa kangkungan.
Oo, yan po kasi yung sinasabi ng Malacanang, eh, 'no? I think that was last week, eh, na yung mga competitors natin mas mataas yung taripa, so baka sa atin mauwi, baka makinabang pa tayo 'pag nangyari yun. Puwede rin, pero Oo, yun na nga, huwag tayong magkumpiyansa. right. Kasi hindi guaranteed yun, 'no? At saka, 'wag nilang babaliwalain yung mga parang warning na ganito dahil mas mabuting handa tayo. Mm, mm, mm. Oh. Sir, nabanggit niyo po no na maaaring magbigay ng karagdagang suporta ang ibang bansa sa mga farmers nila para ma-offset etong 17% tariff na ipinataw nga Yes. po ng Amerika. Sa pananaw naman ninyo, paano yan makakaapekto dito sa mga local farmers natin na alam naman natin kulang ang tulong na binibigay ng gobyerno sa kanila? Oo, well, kahit wala pa yung Trump tariff na yan, nandiyan na yung mga tulong sa mga magsasaka sa ibang bansa, no? Kaya nga nakakapagbenta sila ng mura. Tulad I think in Vietnam, napakamuro yung kanilang abono, libre yung kanilang irrigation, Mhm. at maraming ayuda binibigay ng gobyerno sa mga magsasaka doon. Kaya naibibenta nila yung kanilang produkto sa mas murang halaga. Maliban sa mas magaling sila pagdating sa ibang mga produkto. Pero So, meron pa silang mm. dagdag na ayuda. Oo. Paano yan? Paano mga farmers po natin ngayon? Ayun na nga. Makakasabay po ba tayo? Oo. Kanina binabanggit nyo, kawawa yung mga rice farmers. Makakasabay kaya tayo or ito na yung high time para bilisan ng Agriculture Department yung tulong na gusto nilang ibigay dito sa ating mga magsasaka at hindi magpapetiks-petiks lang at sabihin na hindi tayo masyadong maaapektuhan yan. Well, hindi lang high time. Dapat 30 years ago pa yan. True. Nung Opo. umpisa. Paulit-ulit na lang yung problema. Baka maging blessing in disguise ito kung masamang epekto ng tariff ni Trump sa atin ay magising yung mga tiga-gobyerno na hindi na nila pwedeng baliwalain to, no? Dahil blessing in disguise yun, no? Pero whether mangyayari yan o hindi, ngayon pa lang, ngayon taon, imbis na dagdagan yung budget ng DA, binawasan pa nga nila. No? Yung pondo ng RCEP, yung bagong batas na naglalaan ng 30 billion, nilagay nila yung kalahati sa unprogram fund. Ibig sabihin, walang pondo. Kailangan maghanap pa ng pondo. So, panay salita, ito na naman, kampanya na naman, panay pangako. Ayan. Pagkatapos niyan, wala, nakalimutan na naman. Oo. May magko-costume na naman ng farmer, kaisa ng mga magsasaka. Pero pag nakaupo na, walay ulit. Oo. Wala. Oo. Well taken. Noted po lahat ng mga nabanggit ninyo at sana nga po may mga nakikinig sa atin ngayon from the government, especially the Agriculture Department, para po mapagtuunan ng pansin itong magiging effect nitong 17% tariff na magsisimula na bukas sa mga farmers natin. Sir, puntahan ko lang tong issue about the NFA rice. Ito pong 10,000 bags ng bigas ng National Food Authority sa mga LGU sa ilalim nga ng Food Security Program. Sa harap po ng limitadong paglabas nga ng NFA dito po sa mga bigas for the LGUs, paano naman kaya ito nakakaapekto sa food security po natin? Lalo na may bagong 17% tariff po tayo. Oo, well, matumal ang benta ng NFA. Marami silang stock na nabili pero mahina ang pagbibenta. Kasi naalala nyo, nag-declare pa nga sila ng emergency para lang mailabas. Silang mailabas sa mga LGU. Ang problema, konting LGU ang bumibili. Dahil hindi ko alam kung bakit. Kasi baka wala silang budget o kaya mas gusto nilang bumili sa labas. So, ang mangyari na, maraming stock ang NFA, kaya lang habang tumatagal, nabubulok yan pag hindi nila mailabas yan. And nabalitaan pa nga namin na pag pinagiling na yung ibang mga stock nila ngayon, ay durug-durug na dahil sa kalumaan. Kaya nahihirapan din silang ilabas yung mga stocks. No? And then, nag-harvest mabuti ngayon. Harvest ngayon, wala silang masyadong nabili dahil mababa presyo sa labas. Pero nandyan pa rin yung stock nila at may mga bodega, may mga lugar na hindi sila bumili ng palay kasi wala nang paglalagyan.
Oo. punong-puno yung bodega nila. Kulang pa rin sa warehouse. Dalawa yung problema Yes. na nakikita ninyo, ano? Yung una, yung na-stock nila na hindi kinukuha ng LGU na nasasayang, and then merong gustong magbenta ng mga farmers, kaya naman nilang bumili, may budget pa sila, pero wala silang warehouse. Oo. Tsaka patuyuan, Oo. warehouse at iba pa. So, Oo. in the meantime, bagsak yung presyo ng palay ng may mga lugar na 13 to 14 pesos per kilo na lang na sariwa. Yun po ang sumbong ng ibang mga farmers kahapon sa comment section eh. Pero iba kasi yung sinasabi nung NFA dun sa kung magkano yung bili nila sa kada kilo ng palay eh. Yung nga yung medyo dahil parang pinapaasa nila yung magsasaka sa wala naman, no? Parang totoo, meron silang pinapaskin na karatula, namimili ng palay 24 pesos per kilo. Meron nga yun, no? Pero pagpunta mo doon sarado o pila ng mahabang truck dahil konti lang ang nabibili nila. Oo. Kahit na ubusin nila yung pondo nila ngayon sa pamimili, assuming meron silang bodega, ang mabibili lang nila mga 5% lang ng ani. 95% pabagsak pa rin sa trader. Kaya hindi naman maganda na pinapaasa nila o binabaling nila yung pag-iisip ng mga tao na nandiyan naman ang NFA para sumaklolo. So, hindi nila kaya kahit anong gawin nila. No? Sir, pakibigyan nga po kami ng idea. Gaano ba katagal lang pwedeng tumagal ang bigas sa loob ng warehouse para masabi natin na maayos pa yung kondisyon nito? Kasi yung worry din natin dun sa mga nakastock sa NFA, yung sinasabi po ninyo kanina na once na minil na durug na sa katagalan. Gaano po ba katagal dapat magstay lang sa warehouse? Pag palay yan, pwedeng tumagal yan ng 1 taon. Basta napatuyo mo ng mabuti, pwedeng hanggang 1 taon yan. No? Pero sa isang negosyante, ang cycle niyan is mamimili siya during sa anihan, and then bago sa darating na anihan, yung susunod na anihan, ilalabas na niya yung nabili niya para pagdating ng anihan, bakante na yung bodega niya, may pera na siya na pambili ng bagong stock. Dapat ganun yung cycle niya, no? Kaya sa NFA, walang gustong bumili ng stock niya. So, hindi niya ma-unload at makapamili ng presko na palay. So, 1 year naman, 1 year. Pero, pagkalay natin, 1 year o after 1 year, hindi pa rin siya makapagbenta at nagluma na yung stock niya. Lalo siyang mabubulukan. No? And then, pagka giniling naman niya ng bigas, mga 2 to 3 months, medyo hindi na maganda yan. So, kailangan talaga. Kaya, normally, iwanan mo muna siyang palay hanggang kailangan mo na. Pero pag panahon na kailangan mo na at magpapagiling ka dahil wala namang sufficienteng gilingan ng NFA, magpapagiling sila sa labas. Pag ayaw gilingin ng private, saan sila pupunta? Kasi ang sistema ng NFA, pag nagpagiling sa private, kung sasabihin niya, bibigyan kitang 100 sako ng palay, ibalik mo sa akin 63 sacks ng bigas. Kung ano man yung sobra yan, yun na yung kita mo. 63%. 63%. No? Ang problema, dahil sa kalumaan ng stock ng NFA, yung mga ginigiling ng private na stock ng NFA, halos 60% lang yung nakukuha nilang bigas. I see. Tapos 40% wastage na. Ganon. Oo. Mahina ang tawag nila recovery. No? Ang kailangan ng ibalik nila sa NFA 63, ang nagiling nila 60 lang, abonado pa sila. Kaya umaayaw sila. Then matatalo sila. Opo. So ang resulta niyan, naiiwan sa bodega yung stocks ng NFA na hindi nagigiling. Di kung ganun pala kabilis madurog yung bigas pag minimil, more than 1 year na yung mga palay malamang dun sa mga warehouse. Pero usually po ba, sir, ilang beses ba tayo nag-harvest in a year? Hindi ko alam 2 times. 2 times. Okay. So puntahan... Yes. Sige, 2 sir. times. 2 times. So pupuntahan ko lang po itong sinasabi ninyo, yung proposal po ninyo na magkaroon ng seasonal tariffs doon sa bigas para maprotektahan yung ating mga local farmers. Ano po yung idea natin dito? Okay. Kunyari ngayon, ang anihan natin ng itong dry season na tinatawag nila is from March to May.
Kung minsan may February, meron na rin eh. Pero March, April, yan yung kasagsagan ng ani ng dry season. No? Sa ngayon, kahit anihan, walang limit sa pwedeng papasukin na imported rice. And ang masama pa, binabaan pa yung taripa to 15%. No? Ngayon, sa WTO, hindi ka pwedeng magtakda ng policy na pag harvest time, tigil ang lahat ng imports. Bawal na yun eh. Hindi mo na pwedeng gawin yun. Ang pwede mong gawin is pagdating ng anihan, taasan mo yung taripa mo para maging matumal ang import. So, pero pagkatapos ng anihan, so nakapag-ani na yung mga magsasaka, hindi masyadong bumagsak yung presyo ng palay, o ibalik mo sa mababa yung tarif mo. So yun yung seasonal. Harvest time, taas. Pagka off-season, baba. Sa susunod na harvest time, itaas mo ulit. So ito pong sinasabi ninyong pagbaba sa 15% nung taripa ng imported rice, gaano kalaki po itong epekto sa mga local farmers? Palagay ko, isa yan sa mga rason bakit sumadsad yung presyo sa 13-14 per kilo. Kasi yung mga local trader natin, namimili ng palay, tinitignan nila yung mga umaangkat. Magkano niya kaya ibabagsak yan sa merkado? Sa 15% ang taripa. Kukompute nila yan eh. And then makukompute nila, magkano ngayon ang bili ng palay para hindi ako malugi at maniguro ko kung sakali anong mangyari. Isasagad ko sa 13 yung presyo ko para sigurado ko. Kawawa farmer. So, napag-aralan po ba ng inyong grupo, sir, kung magkano kaya yung dapat na iangat nitong taripa, nitong seasonal tariffs for imported rice during harvest season para hindi rin lugi yung mga local farmers natin? Ang panukala namin sa ngayon, ibalik muna dun sa 35%. Kasi sa computation namin, kahit sa 35%, hindi magmamahal dapat yung bigas. Kasi yun din ang pangamba ng mga ibang nasa gobyerno. Pag ibinalik natin yung taripa to 35%, magtataas na naman ang presyo ng bigas. Eleksyon pa naman. Hindi nila pwedeng gawin. Pero sa computation namin, kung ma-control natin yung, sabihin na natin, yung kasakiman ng ibang mga trader, kayang ibenta yung imported rice sa mga 45 to 48, kahit 35% ang tariff, no? I see. Pero kung isang paraan niyang seasonal, no? Kasi kung minsan, pwede mangyari, tinaasan natin yung taripa dahil harvest time, pero kulang pa rin. Mahirap magbago ng tarif dito dahil kailangan pa ng hearing, kailangan pa ng executive order, mabagal ang proseso. Kaya ang isa pang paraan para ma-address yung pagbagsak ng presyo pag harvest time, yung sinasabi ko kaninang safeguards, yung additional duty. Kasi yun, pwedeng DA secretary na ang magpataw. Hindi na kailangan umangat pa sa presidente. So kung harvest time na at nakikita niyang bumabagsak ang presyo ng palay, pwede na siya magdagdag kagad ng taripa para ma-minimize yung importation. At pagkatapos ng harvest time, tanggalin niya yung dagdag. Parang seasonal din, pero mas flexible ka kasi yung pwede mong idagdag ay open eh. Hindi siya tulad ng seasonal tariff. Nilagay mong 35 o pag gusto mong baguhin yung 35, dadaan ka sa mahabang proseso. Pero sa safeguard duty, 35 yan. At kung sa tingin mo, dapat 20% kung idagdag mo, pwede nang gawin kagad ng sekretary yun. Mas madali, mas mabilis. No? Pero yun na naman, kailangan meron tayong datos kasi meron kang kailangan na ipruweba na datos na talagang dapat ipato mo yung additional tariff, no? At pangalawa, yung idea kasi ng mga ibang economic managers, ba't ka magtataas ng tariff? Magmamahal ang pagkain. Wala tayong pag gano'n ang pag-iisip nila, kalimutan natin yan. Oo.
Sir Raul, puntahan ko lang tong latest Philippine Statistics Authority na data na inilabas nila kung saan pinapakita po dito yung bilang ng mga walang trabaho dito sa bansa. So merong mga sector dito tumaas yung bilang ng mga manggagawang Pilipino. Pero notably, sa subsector po ng agriculture, nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa bilang po ng mga manggagawa. Bumaba ng around 949,000. Ganito na po kalaki? Sa inyo po ba nararamdaman nyo yan? Kumbaga yung mga farmers na talagang ayaw na magtanim dahil wala na rin talagang kinikita? Meron mga ganyan. Pero palagay ko more of that is yung mga seasonal labor. Okay. Yung mga nagtatrabaho sa mga bukid. Let's say, production period, tapos na ang taniman, wala nang trabaho. Hintayin nilang anihan, yun, may trabaho ulit. So, baka palagay ko ganyan. Medyo malikot ang galaw sa agriculture dahil seasonal yung pattern ng production and harvesting. So, pero tama rin yung sabi nyo na may mga ibang magsasaka, binibenta na lang ang lupa nila dahil parang sunod-sunod na lang nabagsak ang presyo. Sa mga kasamahan nyo po sa areas yung maraming ganyan, yung talaga mga nagbenta na lang ng lupa dahil halos walang mga kitain? Ay, maraming lugar. Kahapon kasama namin yung mga tiga Nueva Ecija. Yun, ganun din ang report nila na yung ibang magsasaka dahil nakita nila palugi o kung napakalitang kita, pagtatanim pa rin yan. Pero hindi sila mag-e-expand ng production dahil bakit mo pa paparamihin yung production mo pagdating ng anihan, ibagsak ang presyo. So, tatanim lang yan ng tamang-tama pang kain nila at may konting sobra, pero hindi sila magpapalaki ng kanilang production. Yun. Kaya kung ganyan yan, palagay ko this year, baka hindi maganda yung last year, bumagsak ang ani natin, baka this year hindi siya masyadong mag-improve dahil sa epekto ng presyo. Oo, so kailangan tignan ng Department of Agriculture anong punot dulo nito kung bakit medyo malaki yung pagbaba ng bilang ng mga manggagawa sa agriculture sector. Yes. And then, and then sasabihin nila, maganda yung ginawa ni Trump sa agriculture. What if hindi? Sige po. Kaya, yes po, Sir Raul, may gusto po kayong sabihin? Yeah, ganun lang naman ang kuha namin. Kasi si Secretary Lauren, nagbitaw siya ng salita nung nagpalabas kami nung parang sabi namin na paghandaan natin itong Trump tariff. Parang sinabi niya na umapapil lang daw kami dahil election time. Ano po masasabi niyo doon? Well, siguro sa dami ng iniisip ni Secretary at sakit ng ulo niya, medyo nasuya siya siguro. Sa dami ng nakikisaw-saw sa discussion, okay naman ang relasyon namin kay Secretary. Pero, yun lang, ang sabi lang namin is, kahit noon pa naman na wala pa yung tariff ni Trump, wala pang eleksyon, basta issue na merong relasyon sa kapakanan ng mga magsasaka, kami ay nakikisaw-saw talaga. Yun ang katungkulan namin bilang farmers organization na magbigay ng kuro-kuro, panukala sa mga issue na nakaka-apekto sa mga magsasaka. Hindi dapat nila masamain yun. No? Ang kwan namin is dapat isipin nila, baka makatulong yon kasi nakakapagbigay ng dagdag na idea at punto de vista na makakatulong sa kanilang pagdesisyon. Ayun, noted po. Maraming salamat. Ang National Manager nga po mga kapatid ng Federation of Free Farmers Cooperative, si Sir Raul Montemayor. So ayan, klarong-klaro. Salamat po. Maraming salamat po sir for being on the show today.